Dala ang ating Ma'am Shikos dahil may isang reporter or maybe he's just a vlogger na nagtaka kung bakit siya nasa Pilipinas. Kasi okay, merong surprise visit si Ma'am Shi sa pamimigay ng mga bigas siguro, relief goods, ganyan, groceries sa mga nasalanta ng bagyong Krising. At may mga paparating pa po yatang tatlong bagyo sa Pilipinas, no? So mag-ingat po ang lahat at matindi ang buhos ng ulan. Ngiwi, dati, last year ha, ikaw na fact check ka ng kalikasan after mong magsona. Talagang mukhang gumagalaw ang nasa itaas, mga atit kuya, no? Kung sino man po ang lumikha sa ating lahat ng sanlibutan and all that. May it be Allah, may it be Yahweh, di ba? Jesus Christ, whoever is that divine entity, mga kababayan, mukhang gumagalaw para gisingin tayong lahat at sana magising na mga nasa Pilipinas. Last year, after niya magsona na nagmalaki siya ng 5,500 flood control projects, binagyo or inulan ng Pilipinas at bumaha ng malala. Ay, ang pautot ng poke ng inang diktador ay kasi binangga ng barko yung isang flood control, isa lang palang binangga, bakit bumaha ng malala? Ay 5,500 na flood control mong poke ng ina mo ka. After ng sona niya last year, saka umulan at bumaha. Ngayon, bago siya magsona, umulan at bumaha, poke ng ina mo. Nasaan ang 5,500 flood control projects mo at sinasabi mo pa na mambubudol kang king ina mo ka, nakakagigil talaga, nawawala ang composure ko. Iba di magigigil, right? Hindi ko alam kung bakit ang mga nasa Pilipinas, wala na, tinanggap nyo na talaga hanggang 2028. Epekto siguro yan ng pambi-brainwash sa inyo ng mga double agents. Okay? Well, anyway, ang mga Mawinians, ang mga nanonood sa channel namin ni na Miss Maharlika at ng mga hindi double agents, ay mulat naman sa katotohanan na mambubudol talaga ang mga yan at dapat nang sipain sa pwesto kung pakikinggan nyo nga po si Spokes Harry Roque. Hindi masamang sabihin natin, Marcos resign, Marcos you're fired, sipain ka na sa trabaho, karapatan namin lahat yan, kami nagpapasweldo sa iyo katulad ng lentik na asawa mo may langaw sa mukha na kulubot ang leeg na nagmamaldita pero ang kinakain naman sa kamangyang ay pera galing sa pera ng Pilipino. Okay ng ina. Nasaan na ba tayo? Ang dami ko nang sinabi. So, bago pa man magsona si Ngiwi sa paparating na mga araw, magsosona yan. I think, let's check. 28 kasi Lunes, no? Miyerkules ngayon, 23rd. Sa 28 po, huling Lunes ng buwan ng Hulyo, ay magsosona ang poki ng inang mambubudol. At sabi niya, iipunin niya ang tubig baha pero para may magamit tayo sa tag-ulan na ipon na baga. Saan inilagay? Bakit bahang-baha sa Pilipinas? Diyos mio, garapon, gabaan. Bakit tayo ang ginagabaan imbes na ang pamilya nila? Right? Sana ang mga demonyong yan ang gabaan ng malala. Anyway, mag-ingat kayo at pag-uusapan natin mamaya. Mukhang isasabak kayo sa giyera ng mambubudol na pamilyang yan. Pero despite na ang pamilyang yan ay mambubudol, ay promote naman ng mga double agents talaga. Si Mangga na kapatid ng mambubudol na si Ngiwi. So pakikinggan po natin mga ate at kuya itong video ng kasama si Tore mga ate at kuya ha. Video ni Ma'am Shi, alam nyo, ito nga po pinagtataka ng mga, I think, nang nagtanong sa kanya, maybe he's a reporter, if not vlogger, pero nakalapit. Ang swerte naman, kung nakalapit kayo kay Ma'am Shi, anong gagawin nyo? Tatanungin nyo lang ba? Or sasaktan nyo na ang dapat saktan? Ang inyong damdamin. Sasaktan ang inyong damdamin? Where was I? Nagtataka ang nagtanong kay Ma'am Shi at tayo ring lahat dahil nasa Middle East ito nung nakaraan, hindi nga sumama. Kakapopost lang niya ng picture niya na nasa Middle East at imimit daw niya ang OFWs. Right? Kaya siya hindi sumama kay Ngiwi sa US. Kating-kati ang mga yan na imit si Trump at hindi sumama si Ma'am Shi. Takot baga, baka mamaya posasan. Ang ginawa, baka nga late upload lang yung mga pictures niya sa Middle East, 'di ba? Maybe napilitan talagang pumunta yan ng gitnang silangan, mga kababayan, sa Arab countries para palusot dahil hindi nga natatakot yatang sumama kay Ngiwi at imit si Trump. Baka bigla siyang sabihan ni Trump na, I have heard that you're involved in a
scandal of a Filipino who died in Beverly Hills Hilton Hotel. What are we gonna do about it? Maybe ganun-ganun, no? So, hindi na lang niya minute si Trump. At eme-eme siya ngayon na nasa Arab country, nasa Riyadh, Saudi Arabia. Tapos biglang nasa Pilipinas na at kasama pa ang Torre. Nagsama ang dalawang, fill in the blanks. Nagsama ang dalawang, pa-comment sa comment section. Bakit kaya niya kasama si Torre, mga tet kuya, sa pamimigay ng ayuda or relief goods sa mga binaha? Maybe pinagmamalaki niya na I'm untouchable because I have Torre. Ganon. Hindi niyo ako pwedeng iharas dahil kasama ko si Torre. Si Torre ang aming attack dog. Successful si Torre. Nahukay niya ang heartbeat sa KOJC at nabitbit at naisakay ng grupo niya si Digong sa eroplano papuntang Dahig. Iba gumalaw si Torre, subukan nyo akong galawin. Maybe ganun yung message ni Ma'am Shi, no? Kaya niya kasama si Torre, no? Sa pamimigay. Ba't kailangan kasama niya, mga kababayan, si Nicolas Torre? Ano ang message na gusto ko? Anyway, despite nakasama ni Ma'am Shi calls si Torre, hindi na iwasan ng ating kababayang maybe he's just a reporter, he's just a vlogger, if not a reporter, na natanong, bakit ka nandito, Ma'am? Yan ang tanong. Mamaya panoorin ko yan, Ate GQ. Bakit ka nandito? Di ba nasa Middle East ka? Biglang nasa Pilipinas ka, may pa-surprise visit ka pa sa pamimigay ng anekwa, ng relief goods, ng mga groceries, and bigas-bigas tenge. Di ba nasa Middle East? Mga kababayan, ang biyahe papuntang Middle East, 7 to 8 hours, ang haba ng biyahe. Ang sakit sa tenga pag hindi ka pa nakatulog ng maayos, mga kababayan. Diyos ko po, talagang hagarda bonita ka. Bagsak ang katawan lupa mo, may jet lag kuning-kuning, talagang bungol ka na bonggang-bonggang. Kasi apakataas ng lipad ng eroplano nyo pag Middle East. Right? Tapos Boeing 777 ba yun, Ate GQ? Anong Boeing yung sinasakyan? Andiyan ka ba, Ate GQ? Okay. Boeing 777. Apakalaking eroplano ng bumabiyahe papuntang Middle East, mga tat kuya. Tapos, biglang nasa Pilipinas na at parang hindi man lang nahagard sa biyahe ang Ma'am Shi natin. Iba ang energy nito. Ano kaya ang nagbibigay ng energy sa kanya? Cola-cola. B, asin. Asin. Hoy, nakaka-energize pa ang asin. Malay ko sa inyo. Anyway, pakinggan natin yung tanong ni Kuyang, I don't know if he's a reporter and whatever he is. Kuya, believe kami sa'yo despite nakasama si Torre, di ba? Feeling ni Ma'am Shi, untouchable na siya, ay biglang umimik-imik ang, bakit ka nandito, Ma'am? Grabe ang irap ni Ma'am Shi, ang sama ng tingin. Talagang ang message niya, makuha ka sa tingin. And i-interpret natin yung kanyang, facial expression or response, kasi wala talaga siyang response, umirap-irap lang ang poke ng ina. Anyway, takot talaga yan sa interview. Mailap yan si Ma'am Shi. Natatarante, tumatakbo nga yan. Di ba? Na-corner yan ng mga reporter. Maisingit ko lang. Na-corner yan ng mga reporter sa isang Chinese celebration somewhere in BGC, mga kababayan. Like last year or 2 years ago. Nagtatatakbo si Ma'am Shi. Bakit may reporter? Tatakbo ang Ma'am Shi. Okay lang, alam ko. Mahina ang communication skills mo. Bakit ka takot sa mga reporter? And now, she's the same person na takot sa reporter. Ma'am Lisa, one question lang. Ma'am, bakit nandito po kayo, ma'am? Video po. Ayan! Unay lang. Grabe yun. Pakinggan nyo. Ma'am Lisa, one question lang. Ma'am, bakit nandito po kayo, ma'am? Video po. Ayan! Ang sama ng irap. Ang sama talaga ng irap ni Ma'am Shi Coles, mga ate at kuya. Ang tanong baga naman ng reporter ay, bakit po kayo nandito, ma'am? Kuya, mamimigay nga ng relief goods, mamimigay nga ng sardenos.
At noodles. At saka bigas na tigba 20 na may agop-op. Agop-op ba yun? Bakit mo tinatanong? Kasi nahiwagaan po siguro si kuya na kung reporter man siya, na, di ba nasa Middle East ka? Ba't biglang nandito ka na sa Pilipinas? Ang bilis mo nakauwi, ano, nag-time travel ka, ano, ano ba yan, may ano, whatever door that is, may tawag dyan eh. Yung, nasa dulo ng dila ko, mga kababayan, kind of a door, na, halimbawa, nasa Pilipinas ka, pag bukas mo ng pinto, paglabas, may nasa dulo ng dila ko kung ano mang transporter, yung poke ng inang, hindi naman wormhole eh, pero may term na ganyan. Kind of whatever, nalimutan ko ng tawag. Nasa dulo ng dila ko. Basta, ba't nakauwi ka kaagad? Ang sama ng irap ni Ma'am Shi, mga kababayan. Burn na si Ma'am Shi sa portal. Portal. Plus 5 points kay Ate Martina. Ba't may portal? From the Middle East, nasa Pilipinas. Ba't ka nandito? What are... Ito naman si Kuya, siguro yung dating lapastangan yung pagkakatanong. Ma'am Shi, nahihiwagaan lang si Kuya kasi nasa Middle East ka to meet the OFWs. And by the way, mga dad Kuya, most of the OFWs are DDS. Tapos parang sa meet and greet ni Ma'am Shi for photo op, kakaunti lang yung nandun, may mga kids pa nga eh. Konti lang yung na-meet niyang, ay napakaraming OFWs sa Middle East. So, well, hindi talaga, alam nyo, ang plastic ni Ma'am Shi, even sa video na magkasama sila ni Tore, parang napipilitan si Ma'am Shi Calls na, ay Pokemon, napipilitan na lang si Ma'am Shi Calls na humarap sa tao, pero parang ano siya, hindi siya komportable na sa presence ng taong bayan. Ilang si Ma'am Shi, alam nyo, ramdam niya na although maraming gustong magpa-picture, plus mas marami yung tao na gustong makareceive ng bagong Pilipinas care package, whatever that is, balde ng groceries, bigas, kung anik-anik pa. Nagpa-imprenta pa talaga ng lalagyan, mga kababayan, ha? Na may bagong Pilipinas logo na, na parang balde. Oh, so siguro may lamang bigas, may lamang, basahin ko nga yung balita. First Lady Liza Maliit ang Tiyan and PNP Chief General Nicolas Torre make a surprise visit to mga nasunugan pala ang pinuntahan, hindi yung binaha. Fire victims in Barangay 420 distributing pails of food and other aids. Siguro, baka meron dyang mga, kayang nilagay nila. Like gamot-gamot, no? Gamot sa lagnat, whatever. May mga pa-alcohol siguro, may bigas, may ulam, may sardenas, may noodles. Biglang nandun siya, namimigay. Ay, bait-baitan si Ma'am Shi. Alam niyo mga kababayan, at Ma'am Shi, makinig ka, ikaw ay unang ginang ng Pilipinas. You're supposedly the role model of all Filipino women. Plus, na ikaw ay kumakain gamit ang pera ng mga Pilipino dahil buwis namin ang ginagastos ng palasyo ng mga ahas, maano man lang bang makipagdaupang palad ka sa mga nasunugan na yan? Nasunugan na nga, hindi mo pa magawang, may niyapos-yapos din namang bata, pero parang napilitan laang si Ma'am Shi. At sumakay ka agad ng sasakyan dahil natanong ng isang reporter or maybe a vlogger, bakit po kayo nandito? Kuya naman, mamimigay nga ng relief goods. Sa nasunugan. Nagulat lang siguro kasi nasa Middle East siya, tapos biglang may dinaanang portal, nasa Pilipinas na. Or maybe, sanay si kuya, sanay ang mga Pilipino na tuwing may biyahe nga, bukod sa nasa Middle East siya, balita sa Pilipinas na ang asawa niya ay nasa Anemika. At malimit siyang nasa Anemika, katulad nung na may namatay na Pinoy na overdose sa kokaina, nandun siya. Tapos ngayon yung asawa niya, hinayaan niya pagkakataon na ni Ma'am Shi na magkaroon ng bonggang photo op with Trump. Pang-optics nila na, di ba? Unang ginang, kasama ng kanyang asawang Pangulo ng Pilipinas, nakipagdaupang palad kay Lolo Trump.
Hindi sumama ang mamshi. Eme-eming prioridad niya ang mga OFWs sa Middle East. Hindi, mas gusto kong makadaop ang palad ang mga OFWs sa Middle East. Kasi bayani sila ng Pilipinas, bagong bayani. O gusto mong makadaopan ang mga OFWs, iyang nasunugan, parang ilag na ilag ka, sakay ka kaagad. Maano man lang bang sagutin mo ang tanong? Valid question yun. Bakit ka nandito? Bakit ka nasa Pilipinas kaagad? Yun ang tanong nung lalaki. Pwede naman niyang sabihin na, naku, gustuhin ko man, di ba, na sumama sa aking kabiyak, sa anemika, dagdag gastos lang, di ba? Syempre, magbabayad yan ng fuel for the plane. Gumagastos ng fuel ng eroplano. Tapos mag-hotel ang mga yan. So kung hindi siya sasama, ibig sabihin, kabawasan yun sa gastusin. Prioridad ko ang mga nasunugan at binabaha. Prioridad ko ang bumigay ng tulong. Maano man lang ba makipagplastikan ka? Umirap-irap kang poke ng ina mo ka. Naturingan kang unang ginang, suplada ka, attitude ka, di ka naman maganda, ponggo ka pa, kulubot pa ang leg mo, malaki pa ang tiyan mo, mukha ka pang tarsier. Ayan na naman tayo. Kung makapang isnab ka, kala mo ikaw si Christine Hermosa. May attitude, or maybe iwas lang siya na may masabing hindi maganda. Kasi every time na i-interview yun, lumalabas, mas maganda na nga lang sa kanya siguro ang huwag umimik. Tama ba? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.